Sinight for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the court. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Huwag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna. Para po yung gawain natin nasa mandato. Kaya nila ginagawa to para sa impeachment, sir? O naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Pero tingin nyo gugulong ang impeachment, if ever, i-file? Diyos ko. Maaaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Kasi naman, hindi pa final na executory. RTC lang po ang nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, kung na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal siya sa Court of Appeal. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na siya hindi siya abogado, convicted pa siya, siya hindi nakukulong, siya ang pang nagpakulong sa isang abogado? Actually, nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Ang pangalan po kasi ng ng committee is Committee on Good Government. O salaminin natin. Sabi po nila, sinight for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po Sabi niya, oy COA, dalhin mo nga rito yung inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro ang babagan nyo, kami na ang gagawa niyan. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Sabi ko nga po sa kanya, at magitan ng isang programa ko kahapon, palagay ko dapat mungkahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya'y tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero huwag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna. Para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Sir, questions? Marco, sa pagbisita ni VP Sara, meron po ba kayo nakita ng pagdabag? Doon sa... Saan pagbisita? Pagbisita ni VP Sara kayo ka doon sa house po. Yung pagstay niya doon sa opisina ng kanyang kapatid. Wala akong makita ang paglab doon sapagkat kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina na. Ako, pwede akong matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon, kung halimbawa, pinisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong. Alam mo, galing Pilipino yun Staff niya yun kung ako parang sumakit na yung loob ko sa nangyari sapagkat itong abogado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding. Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para silang umako sa gagawin namin, hindi ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin Halimbawa po sa isang nagluluto. Nagluluto pa lang po ako May nakialam na po, sabi niya gano'n, bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po paano? Bigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po kami ang tagaluto rito ba't po kayo nakikialam Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi ng mga abogada, hindi pa po luto yan
Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman. Pag naluto na, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize niyo po kami, yung pagkakaluto po ano po hindi tama ang pagkakaluto hindi po niluluto pa lang natin. Yung mga sahogay nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa'yo. Hindi po Hindi po gawain, ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may naririnig ba kayong impeachment kay VP Sara sa House? O naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Yan pa ang isang kabalintunaan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila sino pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po pa ikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinami-dami ng mga ahensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang at tutubisin. Kaya nila ginagawa to para sa impeachment, sir? Tingin nyo? Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya, hindi po ganun nga baligtad po ang nangyari. Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po ang magpapatunay kung ang pagkakakasta po ay hindi tama o tama. Kayo po ay walang mandado na ganyan. Yan na po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pag ako po ay nagsasalita ng ginto, ina-advise ko po sila, wala naman silang makita o magamit na ibang argumento para sansalain na sinasabi ko that they should provide a better argument. Sabihin nila kung nagkakamali ako, wala naman silang masabi, aagawin na lang yung hopya. Yan lang naman Pero tingin nyo gugulong ang impeachment, if ever, i-file? Diyos ko. May numbers ba? Hindi ko alam kung talagang gagawin nila. Hindi ko alam kung gagawin nila. Nagsasayang lang sila. Napakarami pong problema ng bansang ito. Napakaraming problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, may nakikita ba kayong constitutional crisis? Maaaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo. Pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulo? Bakit hindi hayaan yung opisina ng COA kasi magsabi sa atin sapagkat sila'y merong mandato? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rene Corporal, pamumulitika na ang imbestigasyon nila para makapagpasikat lang. Kilalang-kilala na kayo ng taong bayan kung sino-sino kayo. Pahayag naman ni Papaman Carandang, halata naman talaga na may nagbayad at nag-uutos sa mga congressman na mag-imbestiga sa pamilyang Duterte. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Erwel Bobby Era, di na makatarungan ang ginawa ng tuwadcom na yan at ang presidente naman ay walang pakialam sa mga nangyayari. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.